Pauwi pa lang tayo, no? Galing, Edmundston Hospital. Ginabi. 4:20 na, oh. Medyo Hindi pala medyo. Kaproblema. Let's go. Atin makauwi. Gagabihin tayo. Turn left onto Boulevard Aver. Malagay sa map ko, dating ko 8:40 ang gabi. Tapos bukas Indian ako. No choice. Turn left onto Boulevard Aver. Turn left. Okay. Tawirin muna natin si nanay. Galit sa atin si nanay. In 400 meters, turn left onto the Trans-Canada Highway, New Brunswick 2 East ramp to Fredericton. Fredericton? Ba? Fredericton. Ayos, paldo tayo sa OT ngayon. Medyo gagabihin nga lang, pero okay na rin. Dami namang OT. Turn left onto the Trans-Canada Highway ramp, then merge onto Trans-Canada Highway. Taon na to. Tuloy-tuloy na to. Sakto, walang ulan, no? Continue on New Brunswick 2 East for 56 kilometers. Oops. Talsikan na ata tayo ng ligaw na bato. Ito na ang pinakayo ko construction agad, oh. Bumubungad agad sa atin yung mga construction, eh. $8.40, tas St. John bukas, kaya may tulog pa tayo niyan, maganda. Habang biyahe to. So, bago ko patayin yung recording natin, gusto ko lang pag-usapan yung topic na worth it ba talaga mag-Canada? Kasi marami akong mga nakikita sa Facebook, mga 8 ka na andito. Asawa ko nag-chat na sa akin. 8 na raw ako nandun. Ganun na nga. Layo ba naman ito, eh. Ito yung pinakamalayo kong binabiyahe. So ayun, worth it ba na mag-Canada talaga? Ang sagot talaga dyan, depende. Labo yan. Depende talaga yan. Kaya iba-iba yung opinion na makukuha nyo sa internet. May mga mababasa kayo sa Facebook na hindi, pangit na dyan sa Canada, ganito. Hindi pa. Libre nga yung healthcare dyan, pero ganito. Parang mga ganon. So, kung bakit ko nasabing depende, kasi totoo naman, depende. Halimbawa, sample ko lang, sa Pilipinas, may kaya ka na. Ganda buhay mo, may kotse ka na, professional ka na, may
maganda-ganda kang life savings, tas biglang trip mo lang, biglang ayoko na nga sa Pinas, corrupt. Bigla ka nag-Canada. Malaki talaga yung adjustment, malaking sobrang night and day kung galing ka na sa yaman, di ba? Bigla kang papasok dito na back to zero ka. Kasi legit talaga back to zero ka dito. Naranasan ko yan. Back to zero ka, naging construction cleaner pa nga ako eh. Kasi estudyante ako, di ba? Magkapera lang. Lilinis ka talaga. So yun yung unang senaryo, di ba? Na mayaman ka sa Pinas or may kaya ka, sasakyan ka, ganun. So meron namang isang tao na wala talaga siyang wala siyang Pinas, wala siyang sa Pinas, wala siyang sasakyan, hindi siya professional. In short, di siya mayaman. Dinidescribe ko na yung sarili ko. Mula na naman, kalungkutan. Ayoko maulan. So yung dalawang tao na yon, magkaiba yung magiging karanasan talaga niya sa Pinas. Itong isa, baka kahit mag-double job, triple job to, hindi yan magre-reklamo, magiging thankful pa yan kasi nga may malaking income na pumapasok sa kanya. Tapos kung first time pa niya magkasasakyan, 'di ba? Alam mo 'yon, yung siyempre kokontrahin ka kagad ng mga netizen diyan. Kumuha ka nga ng sasakyan, utang naman. Okay, sa totoo lang, kung sa Pilipinas ka uutang ng sasakyan at ang sahod mo 15K a month, sa totoo lang, may babayad ka ba doon? Wala naman eh, di ba? Wala kang 15K na nga lang a month sahod mo eh. Ihuhulog mo pa sa sasakyan na malamang sa malamang 20K per month yung hulog. Lagpas pa doon sa mo. Kasi dito, legit, makakakuha ka talaga ng magandang sasakyan basta mayroon kang trabaho. Sa totoo lang, isang maayos na trabaho nga lang, yung times 2 ng minimum dito, makakakuha ka talaga ng magandang SUV, kahit Chevy Tahoe pa yan, Grand Highlander, mahuhulugan mo siya nang hindi naapektuhan yung yung finances mo. Lalong-lalo na kung wala kang pinapadalan sa Pinas, makakaano ka talaga, makakabayad ka. Hindi mo siya iindahin. Kumbaga, mababudget mo siya na maayos, kasama na yung mga insurance doon. So yun yung dalawang senaryo ko, Merong isang tao na madali mag-complain kasi nga maganda naman yung buhay niya sa Pinas eh. Tapos ito naman si person B na kagaya lang natin, Hindi naman tayo mayaman sa Pinas eh. Kung baka makaranas ka rito ng magandang work, first car mo, kahit pa sabihin mo base model yan na kung ano mang mamurahing sasakyan or used car, kung baka malaking achievement yun para sa kanya, di ba? Or sa atin. Kasi, again, hindi naman pantay-pantay ang tao, hindi tayo lahat mayaman sa Pinas. Kaya nga tayo sumubok dito eh, kasi kahit paano, gusto naman natin mabago yung sitwasyon ng buhay natin. So sa mga nagko-complain din sa healthcare, oo, totoo na mabagal talaga ang healthcare dito. Di naman ako makikipag-argue about that. Kasi, totoo naman eh. Naranasan nga namin sa emergency. 12 hours kami ng asawa ko nung buntis siya nun eh. Sumakit yung tiyan niya. Talagang siguro dahil pala dun sa bata, kaya masakit yung tiyan niya kasi pumibigat na. Mahina yung pain tolerance ng asawa ko. Sinamahan ko doon ng alas 12 yata madaling araw. Nakalis kami kinabukasan alas 12 yung tanghali. Ganun kabagal yung emergency, Pero when it comes to mga scheduled check-ups, mabilis talaga. Kung ano yung oras mong nakaschedule ka doon, tatawagin ka, di ba? Sa emergency yung tinutukoy nilang mabagal dito.
Talagang legit mabagal. Pero, balik tayo doon sa topic na yun. Totoo na mabagal siya, pero para sa pangkaraniwan na mamamayang Pilipino na paycheck to paycheck ka sa Pinas, hindi accessible yung hospital sa atin. Karamihan eh. Bago ako umalis sa Pilipinas ng 2017, ang check-up na nun sa mga pipitsuging clinic, 500 check-up pa lang yun. 2017, hindi pa kilala tong clinic na to. 500 na agad yun. Check-up pa lang yun, wala pa yung doktor, wala pa yung laboratory. Chinek ka lang ng doktor. Ngayon, kung mayaman ka, talagang papaboran mo talaga yung Pinas. Yung may kaya ka. Siyempre, punta ka lang sa magandang hospital eh. Sa Pilipinas naman, basta may pera ka, lahat ma-access mo eh. Magagandang hospital, magagaling na doktor. Lahat naman yun eh. And para sa akin, similar naman yan sa lahat ng bansa. Kung mayaman ka rin naman dito sa Canada, di pabor rin sa'yo yung buhay, di ba? Pero sa Pinas kasi, kung bawa, may iniinda ka, tapos alam mong ang mahal ng check-up, ibibili mo na lang siya ng pagkain, di ba? Yun yung kinaibahan dito. Kasi dito, nagantay ka ng sobrang tagal. At the end of the day, uuwi kang na-check ka na wala ka nilabas na pera. Wala ka talaga nilabas. Sa katunayan, nung nagbuntis yung asawa ko, from pinagbuntis niya, nung na-conceive niya yung baby, hanggang lumabas, wala kaming binayaran doon kahit piso. Wala talaga. And sa totoo lang, kami pa nga yung nakakatanggap sa government kasi yung anak namin is Canadian siya. So, eligible siya na makatanggap nung Canadian Child Benefits. In-apply namin siya. So, may natatanggap siya every month sa government. And malaki-laking amount din yun para sa isang bata. So, ang pinakamagandang gawin doon, mag-open ka ng education plan. Hulog-hulugan mo kahit magkano lang para pagdating niya ng college, meron na siyang pera, di ba? So, yun yung plano namin gawin para sa kanya. Open kami ng account para sa kanya, tapos hulog-hulugan namin kung magkano na yung sobra. Kasi hindi naman kami nakakaluwag eh. Saktuan lang. Pero yun no guys, kung hindi ka naman mayaman sa Pinas, maganda pa rin si Canada. May access ka sa hospital, mag-aantay ka nga lang. Sa emergency yun, no? Pero pagka scheduled check-up, punta ka lang doon on time, asikasuhin ka na kagad eh. Libre yun. Pero yun nga, kung mayaman ka, marami akong mga nakikita na yung may kaya sila sa Pinas, tapos hindi kinakaya dito. Kasi syempre, back to zero ka eh. Kung boss ka sa Pinas, paghihirapan mo dito yun para ma-achieve mo yung level na yun sa pagiging boss. And marami na nakagawa nun, no? May mga kakilala ko na nasa managerial position na. Magaganda na yung katayuan nila, magaganda na yung kitaan. And ganun talaga, paghihirapan mo, no? Hindi naman porque sinabing Canada, yayaman ka kagad, di ba? Hindi naman ganun yun. Ng opinion ko, kung paano ka kagad kikita na maganda, tingin ko, kung wala kang pang business, no? Mag-aral ka dito, kahit 2 years lang. Kasi yun yung ginawa namin investment ng asawa ko dito. Sabi ko sa kanya, isa sa atin mag-aral. So pinag-usapan namin kung siya ba o ako, and we ended up na finalizing na ako na nga. And masasabi ko worth it siya, no? Kasi nakakuha ko ng magandang work. Hindi ko kinasasawaan tong work ko. Lagi akong
ganado pumasok. Araw-araw, iba-iba yung pinupuntahan kong site. Iba-iba yung nakikita kong problema. Ang dami ko natututunan. Mas matcha-challenge mo yung sarili mo. Magte-take ka ng exam. Kuha ka ng license. Papadala ka nila sa mga programming courses. Kailangan makapag-program ka ng panel. Marami ka talagang gagawin. Hindi lang puro inspection. Hindi lang puro ganun. May pupuntahan kang site na gusto ni client, baguhin mo yung program. So nakakatuwa kasi kagaya dito sa company namin, kami lang yung authorized na mag-program ng simplex na panel. Yung mga competitor namin, wala silang access doon. Kumbaga yung license to program simplex panel. Naka-ano na yun sa amin. Naka-reserve siya sa amin. Walang ibang pwedeng gumalaw nun. Walang ibang pwedeng mag-modify nun. Kami lang. So, dito sa New Brunswick, yung team namin, 3 lang kami. Sa Nova Scotia, 10 sila. Kasi city talaga yung Nova Scotia, lalo na yung Halifax. Maraming customer talaga doon. Dito naman, hindi ganun karami customer at magkakalayo pa. So, more on driving dito. Drive ka ng drive. Na-enjoy ko naman siya. Sa winter lang yun. Yun lang, medyo challenging. So, ayun yung opinion ko, no, about dyan sa mga FB post na kung pangit ba dito sa Canada. Maganda. Kahit yung ate ko na gustong pumunta dito, siguro naapektuhan na rin siya ng mga nakikita niya sa FB. Sabi ko, hindi, maganda pa rin dito. Sabi ko, dito kasi makahanap ka lang ng isang work na maganda. Hindi mo na kailangan mag-double job eh. Tsaka hindi mo na dapat gawin kasi lalaki lalo tax mo, di ba? Yung isang job lang na maganda yung pasahod, okay na buhay ka na. Tsaka, tamang planning. Planuhin nyo mabuti kung saan nyo gusto. Ito, pinlano kasi talaga namin to eh. Kaya, nakakuha rin ako ng magandang work. Yung competition dito, sobrang baba. Gaya ng sinabi ko sa mga previous videos ko, tuwing na-interview ako dito sa position ng mga technician, wala akong halos kalaban, no. 3 lang kami naglalaban sa position. So, wala kang ibang gagawin kundi gagalingan mo na lang sa interview. Maghahanda mo na lang, tatalunin mo lang yung kung sino man yung makakalaban mo. Bigay mo yung A-game mo, no, kasi pag nakapasok ka, wala ka nang ibang gagawin, di ba? Galingan mo na lang sa trabaho. Then, makapag-chillax ka na, di ba? Di ka magre-reklamo every bi-weekly na late naman ang sahod ko. Kailangan ko mag-double job. Hindi ganun, no? Kailangan ang maging goal mo, makakuha ka talaga ng isang magandang work. Huwag mong gamiting puhunan yung katawan mo na magdo-double job, triple job ka. Mali yun. So yun lang, no? Yun lang yung opinion ko about sa kung maganda pa ba dito sa Canada. And para sa akin, oo. So yun lang, guys, no? Papatayin ko na muna yung recording ko kasi mahaba habang biyahe to. Hindi na kaya rin yung yung pang record ko. Hindi niya na rin kaya. Nakikita ko yung battery bar eh. Pulado na eh. So, hanggang dito na lang muna, no? Next time ulit, kapag may chance akong ipakita sa inyo yung ginagawa ko, pag mag-isa ako, papakita ko sa inyo yung ginagawa ko. Kanina kasi may kasama ako, tapos ang daming maintenance guy doon. Mahirap mag-video doon. So, yun na lang muna, guys. Paalam.